Kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye ibibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, heto po ang nangyari sa Day 5. In summary, muling isinailalim sa cross-examination ang ikalawang witness ng prosecution na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Ilang beses na tinanong ng depensa si Attorney Lotoc kung may personal na knowledge ba siya sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang online press conference. Ilang beses ding ipinakita ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang video ng online press conference ng BICE at tinanong si Attorney Lotoc kung may personal knowledge ba siya sa mindset ng Vice President. Ilang ulit din nabanggit ang Oplan Romanov, ang banta umano sa buhay ng pamilya ni Vice President Sara Duterte. Sa online press conference ng BICE, nabanggit ng isang Princess Maui ang salitang Romanov, pero hindi raw ito dumalo ng ipatawag ng NBI kaya itinuring nila ang impormasyon na non-validated. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, napag-alamang unang beses itong nabanggit sa talumpati ni Mayor Baste Duterte sa Maisog Rally at ang banta di umano pala ay para sa First Family. Nilinaw din ni Attorney Lotoc na wala siyang validated information tungkol sa Oplan Romanov dahil hindi rin dumalo ang BICE sa imbitasyon sa kanya ng NBI. Samantala, sa kanyang interjection, tinanong ni Senator Judge Pia Cayetano kung ano ba para sa prosekusyon, depensa at witness ang maituturing na threat o banta versus kung ano naman ang maituturing na babala o warning at kailan nagiging banta ang isang babala. Para sa depensa, hindi nagbanta si Vice President Duterte kina PBBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa halip, sagot lang daw ang naging pahayag ng BICE sa question and answer sa online press conference. Sa redirect examination ng prosecution, ipinakita nila ang video ng Vice Presidente noong November 26, 2024. 3 araw po yan matapos ang naunang online press conference ng BICE kung saan inulit niya ang banta laban sa Pangulo, sa First Lady at dating House Speaker. Iginiit ng testigo na seryoso at totoo ang mga bantang ito. Sa redirect examination pa rin, muling tinalakay ang mga typographical error o mga pagkakaiba sa petsa sa Affidavit of Investigation at docket numbers. Ayon kay Attorney Lotoc, hindi nito nababago ang pagkakaroon ng video ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakataon naman ng depensa na mag-re-cross-examination, ipinunto ng depensa ang pagkakaroon ng NBI ng findings sa mental state ni Vice President Duterte kahit hindi naman nila ito nakapanayam. Sa pagtatapos ng redirect examination at re-cross-examination kay Attorney Lotoc, nagsagawa ng manifestation si Counsel for Prosecution Attorney Lorna Capunan kung saan ipinahayag niya na hindi na nila isasalang bilang witness sina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello dahil matapos daw ang pag-testify ng naunang dalawang testigo, totally unnecessary, redundant at surplusage na raw kung tatayo pang testigo sina Attorney Lopez at Captain Bello. Mga kapuso, yan po ang mga mahalagang punto kahapon sa impeachment trial. Ito po si Mariz para sa UH Summary. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, kapuso.